الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي إنا نسألك بأن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن توفقنا لما تحب وترضى، وأنت تعلم ما نرجو ونأمل، ارزقنا وألهمنا بما نرجو ونأمل إلهنا. إخواني وأخواتي في الله، ضيوفنا الأكارم، سماحة مفتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siguro bilang pangbungad, ang ating pasasalamat siyempre sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kung anong mayroon tayo ngayon, lahat ng tinatamasa nating kaginhawaan, lahat ng ito ay galing sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga sarili, ang ating mga kaluluwa, lahat ng ito ay ipinagkaloob sa atin ng poong may kapal na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat na kilalanin, pasalamatan, at tumugon tayo sa kung ano ang mga ipinagbuto sa atin at gagawin natin sa abot ng ating makakaya na ilalayo natin ang ating mga sarili sa lahat ng mga ipinagbawal sa atin ng poong may kapal na si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang ating pasasalamat sa sabihin nating host ng isang place na programa na ito dito mismo sa buwan ng Ramadan. What I mean, ang BLGU, Barangay Local Government Unit, dito sa area na ito sa Baseco, sa ating mga kapulisan, sa pagbigay nyo ng pagkakatawan at puwang na may sakatuparan at may isagawa itong gawain na ito na hindi lang nagpapalakas sa paniniwala at pananampalataya ng mga mananampalatayang Muslim, bagkus ang taong Muslim nakikilala niya at nalalaman niya at naisasabuhay niya ang katuruan ng kanyang paniniwala at pananampalataya at relihiyon, ang taong yun ay, ang Muslim na yun ay hindi lang nagiging peace-loving, bagkus ay umaabot pa siya at nagiging isa pang law-abiding citizen. Kung ang batayan natin sa pagiging maginhawa, pagiging mabuti, pagiging masunurin, pagiging respetado ng isang tao ay nakabatay doon sa kanyang karunungan at edukasyon, ang isang mananampalatayang Muslim, ang pagiging tunay na Muslim, ang pagiging peaceful na Muslim, ang pagiging peace-loving na Muslim, ang pagiging matulungin na Muslim, at ang pagiging law-abiding citizen na Muslim ay nakabatay at nagsisimula kapag nalalaman niya ang katuruan ng kanyang paniniwala at pananampalataya, and kapag ito ay naisakatuparan niya. Tagalog tanong, Maguindanao tanong. Yaos to, papagkapasangan na kuno. Kaya peranta na vocabulary na ikaw magkatampasa ta. Ang ating di pasasalamat sa mga butihin nating mga sheikh na nakikita nyo dito sa harapan natin, itong mga magkakapatid. Hindi ko lang alam exactly kung ilan ba sila dito ngayon. 4, 5. 5 magkakapatid. Masya Allah. Hindi ba kayo, di no silang kadjiklan? Hindi ba kayo parang naiinggit sa magkakapatid na ito? Nainggit. Ha? Magkakapatid. Ang gugwapo na, relihiyoso pa, ha? Edukado pa. Pero hindi ko ito siyempre sinasabi para bigyan nila ako ng pera. Walang biro at walang halong biro. Ito dapat ang tularan. Ganito dapat ang maging, kung ba sabihin natin, sisikapin natin na maging tularan, maging huwaran ng bawat isa sa atin at bawat family. Hindi lang nagiging mabuti, bagkus ay nakakatulong pa. Hindi lang mabuti sila sa kanilang mga sarili, nagiging mabuti pa sila sa kapwa nila tao.
Pasalamatan natin, hindi natin ito sinasabi upang palakihin natin ang kanilang mga tainga. Sinasabi natin ito upang sa ganun, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamainam sa mga biyaya at mga mabubuti na ibinabahagi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamainam doon ay ipagkalat natin, hindi chismo, hindi chismis, ang ipinagkakalat, bagos ang ipinagkakalat yung mga mabubuting gawain, katulad nitong mga kapatid natin at mga chef natin. Jazahumullahu khairan, wa barakallahu fi juhudihim, wa nafa'a bihim al-Islam wal muslimina, khususan huna fi hadhihi al-mantiqa. And definitely, syempre, ang butihin nating mufti, at inuulit-ulit ko, isa kayo sa mapalad. Sa pagkakataon na ito, sa oras na ito, sa buwan na ito, sa araw na ito, sa minuto na, sa oras na ito, isa kayo sa pinakamapalad. Dahil, sabi nga, ito ang umbrella ng lahat ng mga ulama natin dito sa Pilipinas. Siya na ang tinitingala at hindi basta-basta ito na imbitahan. Wala masyado siyang pinupuntahan unless kung may protocol. Pero pagpunta niya dito sa inyo, ay walang protocol, maliban lang sa kayo ay minamahal niya. Ito ay nangangahulugan. Ito ay nangangahulugan na ibig sabihin, kinagigiliwan kayo at minamahal kayo, hindi sa anumang dahilan dahil sa inyong pagiging tunay ng mga Muslim. Alhamdulillah. Maiksi lang ang paksang tatalakayin ko sa inyo ngayong gabi upang mabigyan natin siya ng mas mahabang pagkakataon oras na makausap kayo at mabigyan kayo ng karunungan at kaalaman. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Bago ko pasukin ang paksang gusto kong talakayin para sa inyo, alam nyo ba ito? Yes, ha? Ngayon niya ba? Tubig. Dito sa inyo, magkano yung isang ganito? Ha? 10 pesos. Sa pulo, ha? Uy, sa pulo ko tigil nato. 10 pesos. Pag inilagay nyo ito, binili nyo doon sa hotel, magkano? 25. Mamahal, di ba? Pag binili mo doon sa loob ng airport, magkano? 40. Lalong magmamahal. Pag binili mo sa loob ng 5-star hotel, magkano? 100. 100 or nung doon kami sa Thailand ni Mufti, doon sa airport, magkano ba Mufti bilhin natin isang tubig? 170 na pera doon sa kanila. Yung pera doon sa kanila, equivalent dito sa atin, almost 2 pesos. So 170 pesos times 2 mo, yun yung presyo ng isang tubig doon sa airport ng Thailand. Bakit ko ibinigay sa inyo na halimbawa? Isang tubig lang, doon, nakadepende ang kanyang halaga doon sa kung saan mo inilagay. Ngayon, nandito tayo sa pinakamahalaga at pinakamainam na mga araw at mga oras. Hindi to basta-basta na pagkakataon. Hindi to basta-basta na oras itong inabot natin. Kaya sana huwag tayong tamarin. Huwag tayong mainip. Ang tagal naman ni Ustaz magmuhadara. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makaidlip. Gusto ko nang makatulog. Gusto ko nang magpahinga. Pagod na ako. Nandito tayo ngayon, hindi lang upang makinig tayo ng mga karunungan at kaalaman patungkol sa paniniwala at pananampalataya at relihiyon nating Islam, na parito tayo upang inaasam natin, inaantay natin ang ayuda mula kay Kapitanan? Siyempre hindi. Ang ayuda mula doon sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong klaseng ayuda? Patatawarin tayo? Pagbibigyan tayo? Buburahin ang ating mga kasalanan at kamalian? Kagigiliwan at mamahalin tayo? And definitely, papapasukin tayo sa kanyang paraiso pagkatapos ng ating kamatayan, biidnillah tabaraka wa ta'ala. Anumang karayaan, anumang salapi, anumang kayamanan ang mapasa atin dito, ito ay dumadaan lang sa ating mga kamay. Dumadaan lang sa ating mga kamay. Pero ang pinakamainam na makuha at mapulot natin dito ngayon ay hindi lang mga salita, hindi lang mga karunungan na maririnig natin ngayon, bagkus ang pagpapakita natin ng taos puso sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nandito kami
at nagpapakita sa iyo ng pagmamahal. Nandirito kami upang sa ganun ay ipakita namin na meron kaming pagmamahal sa iyo. Pagsusumamo, paghihingi ng kapatawaran, pagmamahal sa iyo. And feel mukabil, in equivalent, ay mamahalin, patatawarin, at pagbibigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa paniniwala at pananampalataya, nandito tayo ngayon sa pinakamainam at pinakamabuting mga araw at mga gabi. Alal itlaq, walang kahalintulad. Walang kahalintulad. Kung mainam at mabuti ang first 10 days ng Ramadan hanggang sa kanyang 20 days, ngayong wala na. Ngayong Ashrul Awakhir, wala nang 10 natitira sa buwan ng Ramadan. Ito ang best of the best. Ito ang pinakamainam. Kaya napapagod tayo. Inaantok tayo. Nauuhaw tayo. Nagugutom tayo. Nawawalan tayo ng lakas. Pero pinipilit natin na ipapakita kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, nandirito kami upang asamin, upang ipakita sa iyo na nandirito kami. Na ipakita sa iyo na hindi kami napapagod na humingi sa iyo ng kapatawaran at hintayin ang iyong kapatawaran at pagmamahal. Mga kapatid sa paniniwala at pananampalataya, sabi ni Hasanul Basri, ngayon, ilang araw na lang ba natitira sa Ramadan? Ilang araw na lang ba? Sabihin natin isang linggo. 7 or 8 days aalis ng Ramadan. Matatapos na ang Ramadan. Pero kabaliktaran. Mali. Hindi tama. After a week, after 7 days, after 8 days, aalis ang Ramadan. Pero the next year, babalik siya. Ang tanong, tayo, babalik pa kaya next year? Ang tanong, next year, aabutin pa natin ang buwan ng Ramadan? Aabutin pa natin ang Ashrul Awakhir, the last 10 days ng buwan ng Ramadan, the next year? Who knows? Walang nakakaalam sa atin, di ba? So kung nalulungkot tayo sa pag-alis ng Ramadan, hindi yun ang nakakalungkot dahil babalik definitely ang Ramadan. Ang nakakalungkot, aalis ang Ramadan, hindi ang Ramadan ang umaalis, pagkus tayo ang aalis. Ang ating umur, ang ating edad, ang nababawasan. Hindi ang Ramadan ang nababawasan. Tayo. Sabi ni Hasan al-Basri, Ya bna Adam, innama anta ayyamun. O anak ni Adan, ikaw ay parang isang mga araw lamang. Ang buhay mo ay nakahalintulad sa mga araw. Idha dhahaba yawmuhu, dhahaba ba'duhu. Kapag lumipas ang isang araw, nabawasan naman ang isang linggo o di kay nabawasan ang mga araw na yun. Wa yushaku an tadhhaba kulluhu. At soon, ikaw na mismo, tayo na mismo, iiwan natin itong mundo na ito at mawawala tayo. So hindi ang Ramadan ang nawawala. Hindi ang Ramadan ang nagpapaalam. Tayo ang nawawala. Tayo ang nagpapaalam. Kaya, mainam at ang pinakamabuti at kailangan, mga kapatid sa paniniwala at pananampalataya, hindi aalis itong buwan ng Ramadan hanggat hindi natin ma-maximize ang abot ng ating makakaya sa paggawa ng kabutihan at mga gawaing pananampalataya na kagigiliwan at kagugustuhan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung magbabalik tanaw tayo sa mga turo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ba ang kanyang hadi? Ano ba ang kanyang mga ginawa? Ano ba ang kanyang patnubay kapag dumating ang ganitong mga oras? Para hindi tayo mahirapan, huwag na tayo mag-experiment. Titingnan ko kung anong ginagawa ni Ustads. Titingnan ko kung ano yung ginagawa ni Imam. No. Ang titingnan natin kung anong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagsapit ng ganitong mga araw at ganitong mga oras. Idha jaa al-ashr al-awakhir min Ramadan, kapag dumating ang mga araw na ganito, 10 araw na lang, o di kaya walang 10, hindi na 10 araw ang natitira sa buwan ng Ramadan, may 4 na abraz, 4 abrazin. May 4 na pinakamalaking gawain na ginagawa, practice ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag dumating ang ganitong mga araw. 4. Para hindi masyadong mahirapan mag-memorize, 4.
Pero huwag kayong matakot mga kababaihan. Yung apat na, hindi apat na duwaya. Hindi apat na mga practices. Apat na gawain. Kasi nakakatakot pag ganito yung lalaki, magsabi ng ganito, ay matatakot yung mga sister natin. Ay baka apat na asawa yan. Huwag masyadong judgmental. Huwag masyadong mabilis mag-isip ng negative. Apat ng mga practices, hadi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yun? Una, idha hadara wa idha jaa ashur al-awakhir min Ramadan, shadda mi'zarahu. Una doon sa apat na yun, hindi apat na asawa, apat na gawain, kapag tumating na ang 10 araw na lang ang natitira sa buwan ng Ramadan, unang-unang ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadda mi'zarahu, ibig sabihin ay tighten, bagilutanin, supakutin. Ano ibig sabihin? No? Wala pang loving-loving. Wala pang paglapit sa kay madam, kay asawa. Wala pa. Dahil lahat ng pagmamahal ay inaalay doon sa tagapaglikha. Inaalay, inuubos lahat. Walang tinitira sa sarili. Walang tinitira sa pamilya. Walang tinitira sa kung ano man dyan. Lahat ay inaalay doon sa kay Allah. Sa mga araw na ito. Shadda mi'zara. Pagilutan supakot. Dapat. Pangalawa, ay qadha ahlahu. Ginigising ang kanyang mga asawa. Ayan, garam ka. Tagabulunggusan, tagabutusan, garam ka. Gumising ka. Magdasal ka. Magdua ka. Magdhikr ka. Bubasa ka ng Quran. Ang importante, hindi ka natutulog. Sino ba sa inyo dito, kapag magkaroon ng ayuda si Kapitana, ay matutulog sa kanyang bahay? Meron ba dito sa inyo? Oh, wala. Talagang kakatukin. Kakalampagin. Oh, gramkasan. Di ba? At pag hindi mo ginising, talagang magagalit, magwawala. Walang giya kayo? Alam niyo nakatulog ako, hindi man niyo ginising? Gusto niyo kayo lang makakuha ng ayuda? Kaya sa mga gabing ito, huwag kayong matulog. Kayong mga kalalakihan, kayong mga asawa. Gisingin niyo ang inyong mga asawa. Huwag kayong matulog. Magdasal kayo. Magbasa kayo ng Quran. Hindi para sa akin. Hindi para kanino man. Para sa ating mga sarili. Para sa kanilang mga sarili. Pangilan na yun? Pangalawa. Pangatlo. Wa ahya laylahu. Ganito sa ginagawa natin. Hindi humihilig doon sa loob ng kwarto. Nandirito sa labas. Nagbabasa ng Quran, nagdarasal, nagsasala. O di kayo ganito sa ginagawa natin. Nakikinig ng mga muhadara, nakikinig ng mga Islamic lectures. Hindi natutulog. Ahya layla. Ibig sabihin na ahya laylahu, ang kanyang gabi ay parang nagiging umaga. Walang tulugan. Bakit walang tulugan? Merong isang pinaka-importanting inaasam natin at hinihintay natin. Ano yun? Laylatul Qadr. Ang gabi na yun, na dito papalabasin ni Allah subhanahu wa ta'ala, either sa 21, or 23, or 25, or 27, or 29. Meron pang sabi ng mga ulama, maaaring lalabas doon sa 20, maaaring lalabas doon sa 22, 24, 26, 28. Kung kukumpleto ang Ramadan, maaaring dupan sa 30. So ang pinaka-importante, starting from 20 ng Ramadan hanggang sa matapos ang Ramadan, walang dadaan na gabi na hindi tayo gising upang sa ganun na ihintay natin ang paglabas ng gabi na ito na Laylatul Qadr, na ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurima al-khaira kullahu. Kung ikaw ay hindi nakakuha ng kabutihan ng gabi na ito, wala kang nakuhang kabutihan. Wala kang nakuha. Umiblis ka, umiblis ka sulangon ng mapya. Da ka magkakuha sa mapya, sa kanong tuba magabi, dadin nakuha ng mapya. Man hurima khairaha, kung sino man ang hindi makakuha ng kainaman, kabutihan ng gabi na ito, laqad hurima wa qad hurima wa faqad hurima al-khaira kullahu, lahat ng kabutihan ay hindi niya nakuha. Wala siyang nakuha.